Itong tropa kong loko-loko, niroll niya yung newspaper tapos pinagpapalo niya kami. Siyempre, hindi tayo papayag na hindi tayo makagante. Niroll ko din yung sa akin tapos bumawi ako. Habang naglalaro kami ng paluan, hindi namin namalayan na halos kalahati ng klase sumali na rin sa paluan. So parang naging rambulan ng paluan yung nangyari. So habang nagsasaya kami, nagsumbong yung isa naming classmate sa teacher sa kabila. Mamo, sila dyan sinisira nila yung newspaper. At pagdating nung teacher sa kabila, sinong nagpasimuno nito? Nagulat kaming lahat tapos tinuro namin yung loko-loko kong tropa tapos pinatayo niya sa harap. Sinong kasama mo sa pakikipagpaluan? Kihi. Siya po ma'am, tapos yung isa, tapos yun po. At syempre ikaw din. So tinuro niya kaming lahat at pinatayo kami nung teacher sa harap. Umalis yung teacher tapos pagbalik niya, damn! May dala-dala siyang meter stick, men. Meter stick. Holy mother of what? Itaas niyo ang mga kamay niyo. Ma'am, pwedeng wag niyong lakasan? I'm sensitive. Shut up! Ikaw kasi pre, yan tuloy, pinalo tayo. So, pagkatapos niya kaming pinalo, sinabi niyang, bakit niyo sinisira ang mga newspaper na yan? Alam niyo bang pinaghirapan ng mga estudyanteng journalist yan? Sorry po, ma'am. So, wag na wag niyong gagawin yun, guys, ha? Pangatlong kwento. Natutulog ako noon sa English subject namin. Antukin kasi ako nung mga panahon na nag-aaral pa ako. Siguro kung may award lang ang laging tulog, siguro ako na yung top 1. Laging tulog award goes to Jen! So ayun na nga, nakita ako ng English teacher namin na natutulog tapos sinabi niyang, ayoko nang magturo, may natutulog kasi dyan. Sabay walk out siya. After niya mag-walk out, nagalit sa akin yung class president namin. Tapos binato niya sa akin yung notebook niya. Syempre, nailagan ko yun. Sabay sabi niyang, ikaw kasi Jen, natutulog ka dyan. Yan tuloy, wala tayong teacher. Hindi ko na lang pinansin yung sinabi niya. Tapos tinuloy ko na lang ulit matulog. May mga natutuwa kasi wala kaming teacher. May mga hindi rin, lalo na yung mga mahilig talaga mag-aral. Pang-apat na kwento. First day ng klase noon, tapos late ako. Shout out sa mga laging late dyan. So, wala pa kasing seating arrangement kapag first day, di ba? So, ayun, late nga ako. Tapos yung mga upuan sa likod ay may mga nakaupo na. Syempre, bakante yung nasa harap. Tapos, no choice na ako. Doon na ako umupo. Ay! Tapos, dumating na nga yung teacher namin. Tapos, sabi niyang, okay, bago tayo mag-umpisa, gusto ko lang sabihin sa inyo na ganito ang magsuot ng uniforme. Sabay hatak sa akin. Hindi ko alam bakit sa dinami-dami pa, bakit ako pa? Dahil ba sa nasa harapan ako at malapit lang ako sa kanya? So ayun na nga, pinatayo niya ako tapos biglang, why are we still here? Just to suffer? my God! Hinawakan niya yung singit ko, men. Tapos sabi niyang, ganto ang magsuot ng uniforme. Hindi yung lawlaw, dapat yung sakto lang. Tinatawanan ako ng mga klase ko habang ako nakatingin sa kamay ng teacher ko. Gusto kong sabihin sa kanya na, ma'am, nahawakan niyo po yung balls ko. Kayo ba guys, may mga na-experience ba kayo sa mga teacher nyo? Pinagalitan na ba kayo? Pinalo? Pinahiya? Kung mayroon, ay i-share nyo lang yan. I-comment nyo sa baba para mabasa nating lahat yan. Dapat hindi lang ako yung nagkikwento dito. Dapat kayo din, di ba? So, kay Barbie Mariel, Joan Zan,